Sa ibang balita, isang investigasyon ang gagawin ng Federal Auditor General kaugnay sa mga pulisiya ng International Student Program ng Canada. Inaasahan naman ng isang immigration lawyer na magiging sentro rito ang mga abusong natuklasan sa sistema. May report si Paula Saraza. Siguro ang uunahin kong hahanapin dun sa report sa table of contents is kung ano yung role ng mga private career colleges, ng mga publicly funded colleges and post-secondary institutions in terms of inflating the number of letters of acceptance. Ayon kay immigration lawyer Ludang Zalan, posibleng umpisahan ng Federal Auditor General ang nakatakda nilang pag-iimbestiga sa mga kontrobersya sa International Student Program sa naging papel ng mga kolehiyo sa paglobo ng bilang ng mga estudyante sa Canada nitong mga nakalipas na taon, bago ang mga paghihigpit sa pulisiya sa nasabing programa. Alam din naman natin na yung kontrobersya pagdating sa mga publicly funded colleges, nagre-rely sila sa international students because a lot of them pay 3 times the usual rate for domestic students, and naging revenue source ito ng mga public colleges na ang question ngayon na dumarating is, sufficient ba yung funding ng public purse or ng provinces, kasi provincial jurisdiction ang education. 2024 nang unang limitahan ang bilang ng mga tatanggaping international students sa Canada na agad sinundan ng mga reforma sa programang naging ugat daw ng ilang pang-aabuso sa sistema. Ani Dangzalan, malaking bagay ang planong probe para matukoy ang anumang kamalian sa pagpapatupad sa International Student Program at maiwasang maulit pa ito, lalo't pilit isinasaayos ang immigration sa bansa. Itong investigasyon na to ay hindi mismo ng Immigration Department. Kumbaga, ito ay investigation ng pinaka-ombudsperson ng buong gobyerno, pinaka-tanod bayan ng Government of Canada, which is the Auditor General. So pwede nilang i-review. Meron silang ganitong kapangyarihan under, binigay sa kanila ito ng Parliament of Canada. Of course, yung report mismo magkakaroon ng mga recommendations at yun nga rin yung ating titignan. Dagdag ni Dangzalan, maaaring makatanggap ng mga rekomendasyon ang federal, provincial at municipal governments sa inaasahang report ng Auditor General tugon sa issue ng immigration, study permits at koneksyon nito sa housing crisis. Kinumpirma naman ng opisina ng Federal Auditor General sa Omni News ang planong pag-iimbestiga sa International Student Program, pero walang ibinahaging detalye kung alin sa mga pulisiya ang tututukan nila. Nasa planning phase pa lamang umano ang audit at inaasahang ihahain ito sa Parliament sa susunod na taon. Stakeholders such as associations, for example, mga newcomer associations, this is an open invitation actually. Pag lumabas na at nagsimula na ang report, ang investigation rather ng Attorney General's Office, pwede po kayong dumulog sa AG at magbigay ng inyong opinion at magbigay ng datos at makakatulong po ito sa investigasyon. Paula Saraza, Omni News, Toronto.